Ikinuwento ng ilang Pinoy sa Japan na mga karanasan nila sa kasagsagan ng lindol at tsunami sa Japan noong isang taon. Malaki raw ang natutunan nilang aral sa nangyari. Nakatutok si Jamie Santos. Madamdami ng tagpo ng iwan ng Pilipinang si Ami ang mister sa Fukushima Marso noong isang taon. Kailangan niyang ilikas ang anak sa gitna ng banta ng radiation, bunsod ng pagkasira ng Daiichi Nuclear Power Plant. Naiwan ng mister dahil kailangan niyang bantayan ng ilang evacuee. Ang anak ni Ami, bago umalis ang bus, tumakbo at bumaba para hagkan ng mahigpit ang amang umiiyak. May ituturing namang mas maswerte kay Ami si Victor Visera. Naghahanap pa lang kasi siya ng trabaho noon sa Japan at masasabing wala pa gaanong emotional ties doon. Pero hindi pa rin nawala ang kanyang takot. Nakakatakot yung lindol, sobra. Ramdam na ramdam. Ramdam talaga namin, umuuya po yung kama. Parang duduyan ka. Sa kalagitnaan ng pagyanig, wala rin siyang ibang inisip kundi ang pamilyang naiwan dito sa Pilipinas. Naisip ko lang po yung pamilya namin dito sa Pinas. Na sana maging okay sila dito, maging okay ng pamilya. Na makauwi kami ng ligtas. Nag-iipon pa raw siya ng lakas ng loob para bumalik sa Japan at maghanap ng trabaho. Daffodil, ngayon, nasaan ka na ngayon? Nasa Nagoya na po. Nasa Nagoya ka na? Kamusta ka na? Pinanghihinaan naman ng loob si Daffodil Takashiko ng makapanayam ng 24 oras ilang araw matapos ang lindol. Pagkatapos ng isang taon, nasa Japan pa rin siya at tila mas may pag-asa na. Lalo't sumibol daw ang pagkakaisa ng mga Pinoy na tumulong sa kanilang harapin ng krisis. Mga Pilipino dito na buo siya. Nagkaroon siya ng isang layunin. Bakas na rin sa ilang Pinoy roon ang pagiging likas na masiyahin. Sanay na rin kami sa lindol dito eh. May lumindol na 6.0 ata sa States. Opo. Tapos biru-biruan namin dito, yung 6.0 parang kinakain lang namin for breakfast. Pero sariwa pa sa ilan ang hirap noon tulad nina Elmer at Jerry. The most unforgettable experience ko this earthquake since nag-stop lahat ng trains dito sa Tokyo. So there's no way para makauwi. Ang pinakamabilis na pang-contact ko lang sa kanila yung Facebook at Twitter. Balik normal na raw ang kanilang pamumuhay ngayon at bagamat mahirap ang dinanas, may napulot daw silang aral. When disaster strikes, yun, kailangan alam mo talaga kung ano yung gagawin mo. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras.